Isang madaling araw ang isang karumaldumal na pagtuklas ang yumanig sa Pilipinas. 45 bangkay ng mga mamamayan ang natagpuan sa ilalim ng lawa ng Diwata na sakop ng Pangasinan. Walang bakas, walang saksi. Tanging isang misteryo ang naghihintay na malutas. Ano ba talaga ang nangyari sa likod ng trahedyang ito? Panoorin ang video na ito hanggang dulo para malaman ang buong kwento. Huwag kalimutang i-like, subscribe, at mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Ano ang inyong saloobin tungkol sa nakakagimbal na kasong ito? Kabanata 1, ang bangkay sa lambat. 45 bangkay. Madaling araw noon, ika-14 na ng Marso, 2022. Ang hamog ay nakabitin pa sa ibabaw ng tubig sa lawa ng Diwata, isang matandang lawa sa kabundukan ng Itogon, Benguet. Ang ibabaw nito ay payapa tulad ng isang salamin na nagre-reflect sa kulay ng maputlang langit. Maliit na mga ibon ang umaaligid sa ibabaw ng tubig, at sa di kalayuan, ang tunog ng makina ng lumang bangka ni Mang Nestor ay dahan-dahang bumasag sa katahimikan. Si Mang Nestor ay isang matandang mangingisda na mula sa tribong Ibaloy. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, sasagwanin niya ang kanyang bangka sa tabi ng lawa, ikakalat ang lambat sa parehong lugar sa loob ng 30 taon. Naniniwala siyang ang tubig sa lawa ng Diwata ay nagdadala ng biyaya dahil dati, ang lugar na iyon ay isang mina ng ginto, lombong emas, na ngayon ay naging isang tahimik na lawa na kulay asul luntian. Ngunit ng umagang iyon, ang tubig na karaniwang nagpapagaan ng loob ay nagdala ng isang bagay na hindi niya inakala. Nang hilahin niya ang kanyang lambat, naramdaman niyang ito'y sobrang bigat. Inisip niya na marahil ay may malaking troso na sumabit sa ilalim. Ngunit nang iangat niya ang bahagi ng lambat, isang masangsang na amoy ang tumusok sa kanyang ilong. Nagpigil siya ng hininga at mas hinila pa ito hanggang sa may isang malaking bagay ang umangat. Sa gitna ng basang lambat, lumitaw ang isang sako na kulay abo. Ang nilon na tali na nakapulupot sa sako ay mahigpit pa, at nang mapunit ang isang gilid ng sako, dahil sa pako ng bangka, may malamig na bagay ang dumampi sa kanyang kamay. Nanlamig ang kanyang mukha. Ang nakita niya sa loob ay hindi troso, hindi bangkay ng hayop, kundi isang braso ng tao, matigas at nangingitim. Bumagsak si Mang Nestor sa sahig ng kanyang bangka. Sa loob ng ilang segundo, nakatingin lang siya sa payapang lawa, para bang naghihintay ng paliwanag mula sa tubig. Ngunit ang tubig ay nanatiling tahimik. Tumakbo siya patungo sa pantalan, sumisigaw at tinawag ang mga tao sa barangay. Pagkaraan, ang tunog ng sirena ng pulis ay umalinggaw sa gitna ng kagubatan ng Cordillera. Dumating ang mga opisyal mula sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas, DZI, kasama ang diving team. Si Police Major Gabriel Gab Reyes, isang lalaking may matigas na mukha, ngunit laging kalmado ang mga mata, ang namuno sa investigasyon. Agad na isinara ang lugar sa paligid ng lawa. Walang sinuman ang pinayagang lumapit, kahit pa ang mga mamamahayag. Ang mga residente ay nakatayo lang sa malayo, nagbubulungan tungkol sa sumpa ng matandang lawa. Bago maghapon, matapos ang ilang oras na paghahanap, isa-isang lumitaw ang mga katulad na sako mula sa ilalim ng lawa. Ang kulay nito ay kulay abo-itim at nakatali ng parehong asul na nilo na tali. Ang bawat sako na iniaangat ay sinalubong ng nakabibinging katahimikan. 1, 2, 5, 10, hanggang sa wakas, 45 buhay ng tao. Lahat ay lalaki, lahat ay nakabalot sa sako ng walang pangalan. Si Dr. Nica Althea Santos, isang batang forensic doctor na kasama sa lugar, ay nagtakip ng ilong sa likod ng kanyang maskara habang itinatala ang unang resulta. Walang bakas ng paglaban sa paligid ng lawa, mahina niyang sabi. Ang mga biktima ay maayos na tinalian at lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng 3 araw. Tumango lamang si Gab. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa ibabaw ng tubig na nagsisimula ng mag-reflect ng liwanag ng takip silim. Doon, dahan-dahang umihip ang hangin na nagdadala ng amoy ng basang lupa at kalawang ng bakal mula sa dating mina sa ilalim ng lawa. Alam niyang anuman ang nangyari, hindi ito aksidente. May isang tao ang gumawa sa lawa ng Diwata, ang lugar na tinawag noon na lawa ng biyaya, na maging isang mass grave, libingan ng maramihan. Kabanata 2, ang munting lihim. Nang gabing iyon, ang mga floodlight, ilaw-baha, ay nagliwanag sa buong gilid ng lawa.
Sa di kalayuan, ang tunog ng mga kuliglig ay humalo sa tunog ng generator ng kuryente. Ang mga bangkay ay maayos na inayos sa ilalim ng puting tolda, binigyan ng numero at kinuhanan ng litrato ng isa-isa. Sa kamay ng isa sa mga biktima, natagpuan ang isang piraso ng nakatiklop na malinaw na plastik na may malabong sulat, Mina Gintoge. Matagal na hinawakan ni Gab ang piraso. Ang salitang tiginto ay tila nagbabalik ng anino ng nakaraan, pagmimina, hirap sa trabaho at kasakiman ng tao. Marahil, hindi lang ito simpleng pagpatay, bulong niya. Marahil, may isang bagay na mas malaki ang nasa likod nito. Sa gilid ng lawa ng diwata, si Mang Nestor ay nakaupo pa rin ng tahimik sa kanyang lumang bangka. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa ibabaw ng tubig na dahan-dahang umaalon dahil sa hangin ng gabi. Ang tubig na ito ang nagpakain sa amin noon, mahina niyang sabi sa batang opisyal sa tabi niya. Ngayon, iniluwan nito ang mga kaluluwang itinago ng tao. Sa di kalayuan, ang tunog ng orasyon, Maghrib call to prayer, mula sa maliit na barangay ay dahan-dahang umalinggaw, para bang tinatawag ang mga kaluluwang hindi pa nakakauwi. Ang lawa ng diwata ng gabing iyon ay hindi na asul. Ito ay madilim, malalim at nagtatago ng isang lihim na nagsisimula palang mabunyag. Kinabukasan, ang hangin sa Itogon ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Ang manipis na hamog ay nakabitin sa ibabaw ng lawa ng diwata, para bang tumatangging umalis, tulad ng mga kaluluwang hindi pa nakakapayapa. Ang dilaw na linya ng pulis ay nakapalibot pa rin ng mahigpit. Ilang opisyal na nakasuot ng puting personal protective equipment, ang naghahanda ng mga body bag, habang ang mga forensic camera ay kinukuhanan ng litrato ang bawat sulok ng walang tunog. Tahimik na nakatayo si Police Major Gab Reyes sa tabi ng tubig. Ang kanyang dalawang kamay ay nakasuksok sa bulsa ng pantalon, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maliliit na alon na gumagalaw sa ibabaw. 20 taon sa serbisyo ang nagpasanay sa kanya sa kamatayan, ngunit ang umagang iyon ay kakaiba. 45 katawan na walang pangalan, lahat lalaki, lahat nakatali ng asul na nilo na tali. Ang hangin mula sa kagubatan ay nagdala ng amoy ng basang lupa na hinaluan ng kalawang ng bakal, na nagpabigat sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng puting tolda, itinala ni Dr. Nica Alfea Santos ang unang resulta ng pagsusuri. Ang malambot niyang boses ay narinig sa pagitan ng ugong ng generator. Lahat ng biktima ay lalaki, edad 20 tandang bawas 40. May mga bakas ng matinding palo sa dibdib at ulo, ngunit ang pangunahing sanhi ng kamatayan ay pagkalunod. Buhay pa sila nang itapon sa tubig. Yumuko si Gab. Ang mga salitang iyon ay tumago sa kanyang tainga tulad ng isang malamig na kutsilyo. Lumakad siya patungo sa lamesa ng pagsusuri at tinitigan ang piraso ng malinaw na plastik na natagpuan sa kamay ng biktima na may malabong sulat na Mina Gintoge. Ang sulat ay kupas, ngunit ang salitang tiginto ay malinaw pa ring nababasa. Mina ng ginto, bulong niya ng dahan-dahan. Pero matagal nang walang mina dito. Tumingin sa kanya ng maikli si Dr. Nica. Baka hindi sila taga rito, sir. Baka biktima sila ng scam, panloloko. Hindi sumagot si Gab. Tumingin siya sa lumang bangka ni Mang Nestor na nakatali pa rin sa pantalan. Ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga, tila payapa ngunit nagtatago ng malalim na lihim. Naramdaman ni Gab na para siyang nakatayo sa gilid ng isang bagay na mas madilim kaysa sa mismong ilalim ng lawa. Kabanata 3, ang anino sa hangganan. Bago maghapon, isang pansamantalang command center, sentro ng utos, ang itinayo sa barangay Ho ng Ukab. Isang malaking mapa ang nakalatag sa dingding na nagpapakita ng rehiyon ng Hilagang Luzon. Ilang pulang tuldok ang nagmamarka sa mga lokasyon ng karagdagang paghahanap. Sa screen ng radyo, ang boses ni Police Master Sergeant Mayla Dimagiba ay narinig mula sa border post, tanggulan sa hangganan ng Tuguegarao. Walang kahina-hinalang paggalaw, sir, ngunit nag-uulat ang mga residente na may malaking truck na madalas dumaan tuwing gabi patungo sa kagubatan. Palsipikado, peke ang plaka. Mabilis na itinala ni Gab, susundan natin ang rutang iyan. Dahan-dahang lumubog ang gabi sa ibabaw ng kagubatan ng Luzon. Ang mahalumigmig na hangin ay nagdala ng tunog ng mga insekto at amoy ng mga dahon. Sa loob ng command post, ang neon lights ay kumikislap ng mahina. Nakaupo pa rin si Gab, nakatitig sa mapa at mga litrato ng mga biktima.
Wala ni isa man ang may pangalan, tanging mga numero sa kanilang dibdib, 0, 1 hanggang 45. Sa bawat mukhang nagyelo, nakatulala, nakita niya ang anino ng mga kabataan, marahil kasing edad ng kanyang anak, marahil isang taong nagsisimula palang mangarap. Dumating si Dr. Nika Alfea na may dalang 2 tasa ng kape. Ang mukha niya ay maputla at ang kanyang mga mata ay namumula. Umupo siya sa tabi ni Gab nang hindi nagsasalita. Matapos ang mahabang katahimikan, mahina niyang sabi, ang bawat biktima ay may parehong peklat sa pulso, sir. Malalim na peklat, tulad ng bakas ng lubid na masyadong matagal na nakatali. Mayroon ding mga gasgas sa braso, marahil dahil sa magaspang na trabaho. Tinitigan ni Gab ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Ang usok nito ay sumasayaw sa hangin. Trabaho sa mina, bulong niya. Marahil iyon ang ibig sabihin ng sulat sa plastik. Tumayo siya at tiningnan ang mapa sa dingding. Isang manipis na berdeng linya ang nagpapakita ng hangganan ng Pilipinas at ang karatig na bansa, maaaring Indonesia o Malaysia, tulad sa orihinal na kwento. Sa likod ng linyang iyon, may daan-daang rat routes, lihim na daanan, maliliit na ilog, at mga barangay na hindi nakatala sa mapa. Kung sila ay mga dayuhan o mula sa ibang probinsya, naisip niya, baka isinugod sila dito, pinangakuan ng trabaho, ngunit dinala sa impyerno. Kabanata 4, ang tawag mula sa kabila. Ilang oras ang lumipas, ang screen ng laptop ay nagliwanag. Lumabas doon ang mukha ng isang lalaking may maikling buhok at matatalim na mata, si Police Colonel Ramil Adiputra mula sa Pambansang Pulisya ng Indonesia, POLI. Ang kanyang boses ay tila garalgal sa gitna ng signal interference. Sir Gab, nakatanggap kami ng mga litrato ng mga biktima. May pagkakatulad sa 17 manggagawa mula sa West Kalimantan na nawawala sa loob ng 3 buwan. Sila ay nirecruit ng isang kumpanyang tinatawag na Global Prosperity. Kinunutan ng noo ni Gab. Anong kumpanya iyon? Isang phantom company, kumpanyang anino. Hindi rehistrado sa Indonesia, ngunit may virtual address sa Cebu, sagot ni Ramil. Matapos ang 2 buwan, nawala na lang bigla ang opisina. Ang video connection ay sandaling nag-stutter at pagkatapos ay kumonekta muli. Tinitigan siya ni Ramil ng seryoso, gusto naming sumali sa investigasyon. Hindi na ito problema ng isang bansa, sir. Ito ay tungkol sa sangkatauhan. Humugot ng malalim na hininga si Gab. Sa kanyang mga mata, ang refleksyon ng screen ng laptop ay tila liwanag mula sa madilim na lawa. Maligayang pagdating sa Pilipinas, Colonel Ramil, sabi niya. Simula ngayong gabi, magtutulungan tayo para sa mga taong hindi na makapagsalita. Dahan-dahang umulan sa labas ng bintana na tumutuktok sa bubong na yero ng command post tulad ng ritmo mula sa kagubatan. Sa di kalayuan, ang mahinang tunog ng kulog ay sumingit sa likod ng mga puno. Ang lawa ng diwata sa di kalayuan ay nalunod sa anino ng gabi. Ang ibabaw nito ay tila mapayapa, ngunit sa ilalim, 45 kaluluwa ang naghihintay pa rin na may tumawag sa kanilang pangalan. At sa ibabaw ng lamesa ni Gab, tinitigan niya ang mapa na basang-basa ng hamog, at bumulong sa sarili, ang bawat tubig ay may alaala, at ngayong gabi, sinusubukan ng lawa ng diwata na alalahanin. Kabanata 5, ang bakas ng ginto sa kolon. Nagpalit ang araw, ngunit ang amoy ng kamatayan ay nakabitin pa rin sa hangin. Ang mga tao sa bawat maliit na kalye ay mahinang nagsasalita, para bang natatakot na gambalain ang mga kaluluwang lumipad pa lang. Nagsimulang magsulat ang media ng malalaking headline, 45 bangka isalawa ng diwata, sino sila? Ngunit ang pulisya ay nanatiling tahimik. Alam ni Gab na ang bawat salitang mabilis na lumabas ay maaaring magpatakas sa mga salarin ng mas malayo sa kagubatan. Sa silid ng investigasyon, ang tambak na mga file at mapa ay nakatakip sa lamesa. Si Colonel Ramil Adiputra ay kadarating lang noong nakaraang gabi mula sa Davao. Ang mukha niya ay matigas, ngunit may anino ng pagod sa kanyang mga mata. Kinamayan niya si Gab ng mahinahon. Maliit lang ang ating oras, sabi niya. Ang mga taong ito ay nawawala na sa loob ng higit sa 3 buwan. Kung ito ay isang human trafficking syndicate, sindikatong nagbebenta ng tao, iyak na nag-iwan sila ng bakas. Tumango si Gab. Magsimula tayo sa pangalang binanggit mo, Global Prosperity. Binuksan niya ang kanyang laptop,
ipinapakita ang isang online job advertisement sa trabaho, na nangangako na mataas na sweldo at libreng tirahan. Ang isang asul at gintong logo ay nakatatak sa kaliwang sulok, tila propesyonal, ngunit walang malinaw na impormasyon ng kumpanya. Lumapit si Ramil, ang contact number sa ad na ito ay nakarehistro sa ilalim ng peking pangalan sa Gensan, ngunit ang konektadong WhatsApp account ay gumagamit ng pangalang Gintong Pilipinas 88. Kinunutan ni Gab ang kanyang mata. Gintong Pilipinas. Katulad ng sulat sa plastik mula sa lawa. Maaaring hindi ito aksidente. Tinawag nila si Police Corporal Happy Tala, isang batang opisyal ng cyber, Sa loob ng 2 oras, natuklasan ni Happy na ang account na Gintong Pilipinas 88 ay madalas na nakikipagtransaksyon sa isang digital wallet sa ilalim ng pangalang SE Gintong Pilipinas Ventures na nakarehistro sa Cebu. Isang maliit na tindahan ng ginto sa gilid ng matandang kalye malapit sa Carbon Market. Tinitigan ni Gab ang screen. Ang kanyang mga mata ay puno ng kutob. Kung sangkot ang tindahang iyon, kailangan tayong mag-ingat. Maraming legal na tindahan ng ginto sa Cebu, ngunit ilan lang ang naglalaban ng pera. Kabanata 6, ang lihim ni Apo Darlan. Ang biyahe mula Ukab patungong Cebu ay nagtagal ng 40 minuto. Ang daan ay liko-liko sa pagitan ng maliliit na burol. Ang rainforest ay bumubuo ng isang berdeng dingding sa magkabilang gilid. Nang makarating sila, ang araw ay nakahilig na sa kanluran. Ang liwanag nito ay nagre-reflect sa salamin ng mga lumang tindahan. Ang tindahan ng ginto ay tila simple, na may kupas na dilaw na singboard, at ang amoy ng gaharu, insenso, ay pumuno sa silid. Isang batang babaeng nakasuot ng hijab ang sumalubong sa kanila. Naghahanap po ba kayo ng pulseras, sir? Ang boses niya ay nanginginig. Ipinakilala ni Gab ang sarili at ipinakita ang search warrant. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala. Binuksan niya ang drawer na nanginginig ang kamay. Napansin ni Ramil ang salamin na rack sa likod ng lamesa. Doon, may ilang maliliit na gold bars, bar ng ginto, na may label, raw gold from the highlands. Saan galing ang mga bagay na ito? Dahan-dahang tanong ni Ramil. Yumuko ang babae, halos pabulong, may nagdadala tuwing gabi. Sabi nila, mula sa lumang mina malapit sa hangganan, border. Tinatanggap ko lang at ibinebenta sa malaking bayer sa lungsod. Tiningnan ni Gab si Ramil at tumingin din si Ramil pabalik. Hindi na kailangan nilang magsalita. Alam nilang ang illegal gold laundering ruta ng paglalaban ng ginto, ay nagsisimula ng mabuksan. Sa sulok ng tindahan, isang matandang lalaki ang nakaupo ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay blanko, ngunit naramdaman ni Ramil na tila nakita na niya ang mukhang iyon. Lihim na kinuhanan ni Happy ng litrato. Ilang oras ang lumipas, lumabas ang resulta ng face match. Ang lalaki ay dating logistic driver sa isang kumpanya ng mabibigat na kagamitan na sangkot sa smuggling, pagpupuslit, ng mga materyales sa pagmimina 2 taon na ang nakararaan. Mas nagiging malinaw ang bilog, dahan-dahang sabi ni Gab. Hindi ito maliit na grupo. Ito ay isang transnational na network. Tinitigan ni Ramil ang litrato. Tumigas ang kanyang panga. Ang ilan sa mga biktima ay galing sa West Kalimantan, mahina niyang sabi. Ang lugar kung saan ako lumaki. Tumigil siya sandali. Baka kilala ko ang ilan sa kanilang pamilya. Mga taong umalis nang hindi man lang nakakapagpaalam. Tinapik ni Gab ang kanyang balikat. Walang salita ang makakapagpalit sa damdamin ng pagkawala, ngunit sa maliit na silid na iyon, alam nilang pareho na hindi na lang ito trabaho, kundi isang pangako. Kabanata 7, ang pananaw ng bayan. Dumating ang gabi na may tuloy-tuloy na ulan. Sa command post, dumating si Dr. Nika Althea na may dalang result na. Ang ilan ay tumugma sa datos ng poli, sabi niya. Ang mga biktima ay nagmula sa Sambas, Capuas Hulu at Pontianak. Humugot ng malalim na hininga si Gab. Lahat ay mula sa border region, rehiyon sa hangganan. Ibig sabihin, madali silang na-recruit sa pangako ng trabaho. Yumuko si Nika. Ang boses niya ay halos nanginginig, sino man ang nangako niyan, alam nila kung paano laruin ang pag-asa ng maliliit na tao. Bumukas ang pinto ng post, at pumasok si punong barangay Musa na may dalang lumang mapa.
Dati, sa likod ng burol na iyan, may lugar na tinatawag ng mga tao na Minagintugi, bulong niya. Mula ng Isara, walang nagtangkang pumunta doon. Sabi nila, ito ay sinumpa. Tinitigan ni Gab ang kupas na mapa. Ang isang manipis na linya ng maliit na ilog sa ibabaw nito ay dumadaloy ng diretsyo sa lawa ng Diwata. Sumpa o hindi, sabi niya. Aalamin natin. Kinabukasan, inihanda ni Gab at Ramil ang isang joint team, pinagsamang grupo. Humingi ng pahintulot si Ramil na magdagdag ng miyembro mula sa poli upang tumulong sa pagkakakilanlan ng mga biktima at makipag-ugnayan sa mga pamilya sa Indonesia. Inihanda ni Happy ang aerial drone imagery. Mula sa itaas, isang bukas na lugar ang nakita sa gitna ng kagubatan. Malawak, tulad ng isang football field na napapalibutan ng malalagong puno. Sa gitna, may bubong na yero na kinalawang at mga kulay kayumangging tubig na naipon, mga bakas ng isang lumang mining pool. Itinuro ni Gab ang screen, yan na. Maaaring iyan ang Minagintugi. Matagal na tinitigan ni Ramil ang screen. Pagkatapos ay bumulong siya, ang lugar na binanggit sa huling mensahe ng mga biktima. Sabi nila, ilalagay sila sa Proyekto G. Ngayon, alam nating ang proyekto ay hindi pabrika, kundi isang butas ng impyerno. Kabanata 8, ang Aurora ng Katotohanan. Pagsapit ng hapon, ang lawa ng Diwata ay nakalubog sa anino ng gabi. Ang ibabaw nito ay tila payapa, ngunit sa ilalim, 45 kaluluwa ang naghihintay pa rin. Sa mesa ng trabaho, tiningnan ni Gab ang mapa na basang-basa ng hamog. Bumulong siya sa sarili, ang bawat tubig ay may alaala, at ngayong gabi, sinusubukan ng lawa ng Diwata na alalahanin. Kabanata 9, ang 45 tuldok. Ang madaling araw sa ukab ay dumating kasabay ng manipis na hamog na nakatakip sa mga burol. Ang tunog ng mga ibon mula sa di kalayuan ay mahina, na hinaluan ng agos ng ilog na dumadaloy patungo sa lawa ng Diwata. Sa bakuran ng command post, ang hilera ng mga truck ng pulisya ay tumigil ng tahimik. Ang pulang ilaw nito ay dahan-dahang kumikislap sa hamog ng umaga. Nakatayo si Gab sa harap ng pangunahing sasakyan at sinuri ang malaking mapa na nakalatag sa ibabaw ng hood ng kotse. Dumating si Ramil na may itim na jacket na basa pa ng hamog. Handa na kami, sir, sabi niya ng maikli. Mag-ooperate ang drone sa 7 oras. Maikling tumango si Gab, mabuti. Ngunit bago iyon, kailangan nating makipagkita sa isang tao, isang matandang saksi. Nagtaka si Ramil, saksi. Tumingin ng malayo si Gab sa mga burol na malabo. Ang taong ito ay nagtrabaho sa Minagintugi noon. Kung swertehin tayo, mabibigyan niya tayo ng direksyon. Nakarating sila matapos ang kalahating oras na biyahe, patungo sa Tuguegarao, ang rehiyon ng hangganan ng Pilipinas. Ang makitid na daan ay liko-liko, dumaan sa matandang plantation ng nyog at maliliit na burol na nababalutan ng hamog. Sa dulo ng lupa, isang bahay na kahoy ang tahimik na nakatayo. Sa beranda, isang matandang lalaki na mga 60 taong gulang ang nakaupo na may kumot sa kandungan, nakatingin sa kagubatan sa di kalayuan. Ang pangalan niya ay Apo Darlan, isang residente mula sa Visayas na nanirahan sa Luzon ang halos 2 dekada. Ang mukha niya ay matigas ngunit pagod. Ang kanyang mga mata ay malungkot, tila nagtatago ng daan-daang gabing walang kapayapaan. Nang ipakilala ni Gab ang sarili, tumango lang ang lalaki. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita, dumating kayo upang pag-usapan ang minahan, hindi ba? Umupo si Gab sa upuan na kawayan sa harap niya. Gusto lang naming malaman kung ano talaga ang nangyari doon, Apo. Matagal na tumahimik si Apo Darlan. Ang mahalumigmig na hangin ay umihip sa manipis na kortina sa bintana. Ang amoy ng basang lupa ay pumuno sa silid. Nagtrabaho ako doon 4 na taon na ang nakakaraan, sa wakas ay sabi niya. Noong una, inakala kong legal ang mina. Ngunit nang makapasok ako, nalaman kong lahat kami ay ikinulong. Binuksan ni Ramil ang isang maliit na recorder sa kanyang bulsa. Sino ang nagkulong sa inyo, Apo? Ipinikit ni Apo Darlan ang kanyang mga mata at humugot ng malalim na hininga. Tinawag nila ang kanilang sarili na mga tao ni Between. Hindi kailanman gumamit ng totoong pangalan, ngunit may isang taong kinatatakutan ng lahat na tawagin, si Boss Between.
Siya ang nag-aayos ng lahat. Sumandal si Gab. Between, bulong niya ng dahan-dahan. Marahil iyon ang inisyal na I sa piraso ng plastik. Dahan-dahang tumango si Apo Darlan. Naalala ko siya. Ang mukha niya ay matigas. May itim na tatoo ng between sa lid. Sabi niya, kung nakita mo na ang kanyang tatoo, hindi ka na makakalabas ng buhay sa mina. Bigla ang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Ang manipis na ulan ay nagsimulang bumagsak sa bubong na ero. Paano ka nakalabas, Apo? Tanong ni Ramil. Nagkunwari akong patay, mahina niyang sagot. Noong mataas ang aking lagnat, itinapon nila ako sa tabi ng ilog dahil inakala nilang hindi na ako mabubuhay. Ngunit tinulungan ako ng mga tao sa barangay. Simula noon, nagtago ako rito. Hindi na ako bumalik. Tinitigan ni Gab ang matandang mata ng may paggalang. Maraming salamat, Apo Darlan. Ang iyong patotoo ay mahalaga para sa mga hindi na nakauwi. Yumuko si Apo Darlan. Ang boses niya ay nanginginig, kung pupunta kayo roon, mag-ingat. Ang minahan ay hindi lang tungkol sa pagmimina. May isang bagay sa ilalim nito na mas madilim pa sa ginto. Umalis sila sa bahay ng tahimik. Ang kotse ay dahan-dahang nagmamaneho sa gitna ng hamog na lumalabas. Tumingin si Ramil sa bintana. Ang kanyang isip ay umalinggaw sa salitang between. Boss Between, bulong niya. Isang pangalang masyadong tahimik para sa isang taong ganoon kakrutal. Tumingin si Gab ng diretsyo. Kahit anino, mahuhuli kung alam natin kung saan ituturo ang liwanag. Kabanata 1-0, ang pag-atake sa Minagintugi. Pagsapit ng umaga, nagsimulang umandar ang drone team sa ibabaw ng kagubatan. Ang malaking screen sa post ay nagpapakita ng larawan mula sa himpapawid, isang madilim na berdeng tanawin, liku-likong ruta ng ilog, at sa gitna, isang bukas na lugar na may ilang gusaling yero na kinalawang. Itinuro ni Happy ang isang hotspot, mainit na lugar, sa thermal screen. Sir, may aktibidad dito. Ang init ay matatag. Maaaring may aktibong camp. Kinunutan ng mata ni Ramil. Ang gusali ay masyadong maayos para maging simpleng pahingahan. Tiyak na nag-ooperate pa sila, sabi ni Gab. Yumuko siya at tinitigan ang mapa. Ipadala ang coordinate, ngunit huwag munang gumalaw. Hintayin natin ang gabi. Dumating ang takip silim na may orange light na tumagos sa mga dahon. Tumigil ang ulan, ngunit ang hangin ay mabigat pa rin. Sa post, inihanda ng mga opisyal ang mga kagamitan, baril na pampatulog, night vision camera, at komunikasyon. Sa gitna ng paghahanda, isang babae ang lumitaw sa pinto, may dalang maliit na payong at press AE na nakasabit sa leeg. Siya si Sita Marina, ang mamamahayag na sumusunod sa kaso ng Lawa ng Diwata mula pa noong simula. Sir Gab, magalang niyang sabi. Nabalitaan ko na nakahanap kayo ng saksi. Hindi ako manggugulo, gusto ko lang tingnan mula sa malayo. Matagal siyang tinitigan ni Gab. Marina, ang lugar na pupuntahan namin ay hindi para sa mga tagalabas. Alam ko, malambot niyang sagot. Ngunit ang mga taong iyon, kailangan nila ng boses. Gusto kong malaman ng mundo kung ano talaga ang nangyayari. Humugot ng hininga si Gab. Pagkatapos ay tumango, sige. Ngunit manatili ka sa post na ito ngayong gabi. Huwag kang sasama sa field. Tipid na umiti si Sita. Magsusulat lang ako mula sa kung ano ang nakikita. Minsan, ang pinakamaliwanag na liwanag ay nagmumula sa pinakamadilim na lugar. Kabanata 11, ang Diyala ng Gabi. Mabilis na lumubog ang gabi sa kagubatan ng Luzon. Ang mahalumigmig na hangin ay umihip sa kortina ng post. Tanging isang maliit na neon light ang umaalog sa kisam. Nakaupo si Ramil sa harap ng malaking mapa. Minarkahan niya ang 3 entry points, pasukan, patungo sa Minagintugi. Aalis tayo ng 4 oras ng madaling araw, sabi niya ng matigas. Kung sila ay may baril, hindi tayo dapat mag-alinlangan. Tumango si Gab. Tandaan, ang ating layunin ay hindi digmaan. Pupunta tayo roon upang ibalik ang katotohanan. Sa sulok ng silid, binuksan ni Sita Marina ang kanyang notebook. Dahan-dahan siyang nagsusulat,
ang bawat lihim sa ilalim ng lupa ay sa wakas ay makakahanap ng paraan upang lumitaw. Ngunit palaging may presyo na dapat bayaran upang mabunyag ito. Huminto siya sandali at tinitigan ang ulan na bumabalik ng mahina sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay kumakabog sa paghanga at takot dahil alam niyang kinabukasan, magsusulat ang kasaysayan ng isang bagong kabanata ng trahedyang ito. Lumabas si Gab sa beranda, nakatayo sa ilalim ng ambon. Sa tabi niya, dumating si Ramil. Nakatingin siya sa madilim na kagubatan. Bukas ng umaga, magbabago ang lahat, mahina niyang sabi. Tumingin si Gab sa langit na walang bituin. Sana ang bukang liwayway na ito ay sapat na maliwanag upang burahin ang lahat ng anino. Kabanata 12, ang paghahanap sa makan. Ang madaling araw sa kagubatan ng Luzon ay dahan-dahang dumating, tulad ng hininga na nagpipigil sa sarili. Ang manipis na hamog ay sumasayaw sa pagitan ng malalaking ugat ng puno. Ang hamog ay tumulo mula sa mga dulo ng dahon na lumilikha ng isang malambot na tunog tulad ng bulong ng kalikasan. Nakatayo si Gab sa tabi ng command post, nakatingin sa kulay abo na langit na nagsisimula ng magbago ng kulay. Sa likuran niya, mabilis ngunit tahimik na gumagalaw ang mga miyembro ng team. Dumating si Ramil na may dalang backpack na naglalaman ng mga kagamitan sa komunikasyon at night camera. Handa na kami, sir, sabi niya ng maikli. Tiningnan ni Gab ang kanyang relo, eksaktong 4 oras. Aalis tayo ngayon. 3 off-road vehicle ang dahan-dahang umalis sa post. Walang headlight, tanging ang digital light ng mapa mula sa loob ng cabin ang nagre-reflect sa mga seryosong mukha. Ang daan patungo sa Ikmina Ginto Gifi ay dumaan sa makakapal na kagubatan at maliliit na ilog. Nakaupo si Ramil sa harap, nakatitig ang mga mata sa screen. 7 kilometro na lang ang natitira. Pagkatapos, maglalakad na tayo. Makalipas ang 1 oras, tumigil ang mga sasakyan sa tabi ng isang mababaw na ilog. Makapal pa rin ang hamog. Ang tubig ay dahan-dahang umaalon sa ilalim ng malalaking bato. Nagbigay ng senya si Gab sa pamamagitan ng kamay. Ibaba ng lahat ang kagamitan. Mula rito, walang tunog, bulong niya. Mabilis na tumugon si Ramil, Team 1 at 2, dumaan sa kaliwa at kanan ng ilog. Team 3, sumama sa akin sa gitna. Happy, ay activate ang thermal camera. Ang kanilang mga yapak ay lumubog sa tubig na hanggang tuhod. Tila binabantayan sila ng kagubatan mula sa lahat ng direksyon. Sa di kalayuan, ang tunog ng mga ibon sa gabi ay lumipad na nag-iiwan ng anino sa itaas ng kanilang ulo. 2 oras ang lumipas nang sila ay tumagos sa huling kakahuyan. Ang tanawin sa harap ay nagpatigil sa lahat. Sa likod ng hamog, isang malawak na lugar ang nakalatag na may kulay kape at pula na lupa. Ang mga gubok na yero ay nakatayo ng tagilid. Ang ilan ay natatakpan ng mga halaman. Sa gitna, isang itim na tubig ang kumikinang ng malabo sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway. Ang mga labi ng isang lumang minahan na ngayon ay parang isang malaking sugat sa lupa. Ito ang inilarawan ni Apo Darlan, bulong ni Ramil. Tumango si Gab. Happy, ay monitor ang temperatura sa ibabaw. Mula sa maliit na screen, isang hotspot ang lumitaw sa silangang bahagi ng pool. Sir, may apoy doon. Ang init ay matatag. May aktibidad ng tao, mahinang sabi ni Happy. Itinaas ni Gab ang kanyang kamay at nagbigay ng senyas na huminto. Lumapit tayo mula sa hilaga. Huwag magpapaputok maliban kung talagang kinakailangan. Yumuko sila sa likod ng mga halaman. Ang hangin sa paligid ay umamoy ng metal at asupre, mabigat at matalim. Mula sa di kalayuan, isang mahinang tunog ng metal ang narinig, ngunit regular, tulad ng isang tao na pumapalo sa bato gamit ang isang maliit na martilyo. Nagbigay ng senya si Ramil sa pamamagitan ng kamay, tuloy pa rin ang mining activity. Nang 200 metro na lang ang distansya, nakita nila ang ilang figure na gumagalaw. Ilang lalaking nakasuot ng punit-punit na damit ang naglilipat ng mga sako mula sa gubok patungo sa isang kariton sa tabi nila. 2 armadong gwardiya ang nakatayo na may malamig na mukha. Forced laborers, sa pilitang manggagawa, bulong ni Gab. Matatalim na nakatingin si Ramil, kailangan nating malaman kung sino ang namumuno sa kanila. Ilang sandali ang lumipas,
isang malakas na tunog ng makina ang narinig. Isang lumang truck ang lumabas mula sa likod ng burol. Ang mga gulong nito ay nagdulot ng pagtalsik ng putik. Mula sa cabin, bumaba ang isang malaking lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Nang lumingon siya, malinaw na nakita ang totoo na hugis itim na bituin sa kanyang leg. Boss Between, halos hindi marinig na bulong ni Ramil. Matatalim na nakatingin si Gab. Sa wakas, Kabanata 13, ang bituin na nahulog. Nag-antay sila hanggang hapon upang mas makita ng malapitan. Mula sa likod ng mga puno, iginuhit ni Ramil at Happy ang isang rough map, magaspang na mapa, ng posisyon ng mga gwardiya, bodega, at ang ruta ng paglabas malapit sa ilog. Ang sikat ng araw ay tumago sa pagitan ng mga dahon na lumilikha ng gumagalaw na anino sa pulang lupa. Tila ang kagubatan mismo ay nanonood sa kanila. Bago magtakip silim, inactivate ni Gab ang maliit na radyo. Team 1, ihanda ang hilagang perimeter. Team 2, harangin ang ruta ng ilog. Huwag hayaang makatakas ang sinuman. Inihanda ni Ramil ang kanyang tranquilizer gun, baril na pampatulog. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paninindigan. Panahon na upang malaman nila kung sino ang inilibing nila sa lawa ng diwata, bulong niya. Alas -5:45 ng hapon, bumaba muli ang hamog. Nagsimula ang operasyon. 2 tranquilizer shot ang pinakawalan. Ang 2 gwardiya ay bumagsak ng walang tunog. Mabilis na gumalaw ang ibang team, pinipigilan ang mga nagpapanik na manggagawa. Pumasok si Gab mula sa silangang bahagi kasama si Happy. Sa loob ng gubuk, natagpuan nila ang mga note, litrato, at listahan ng pangalan ng mga biktima. Maraming mukha ang lumabas sa ESEG report. Pumasok si Ramil sa pangunahing gubuk. Nakatayo si Boss Between sa harap ng lamesa, nakatingin sa lumang mapa ng minahan. Nang buksan ang pinto, mabilis siyang lumingon. Ang liwanag ng takip silim ay tumama sa itim na tatoo na bituin sa kanyang leg. Sino kayo? Ang boses niya ay mabigat at garalgal. Kalmadong sumagot si Ramil, mga taong dumating upang isara ang iyong minahan, boss. Mahinang tumawa si Boss Between. Inakala mo bang mapipigilan mo ang isang bagay na nag-ooperate na sa loob ng maraming taon? Sumulong si Gab, walang bagay na walang hanggan, eternal, kasama na ang krimen. Sinubukan ng lalaki na kunin ang kanyang baril, ngunit mas mabilis si Ramil. Ang tranquilizer bullet ay tumama sa kanyang balikat. Si Boss Between ay bumagsak. Ang kanyang katawan ay nanginginig at pagkatapos ay bumagsak sa sahig. Lumapit si Gab, tinitigan ang mukha niya na kalahating gising. Para sa bawat kaluluwa sa lawa ng diwata, sasagutin mo sa hukuman. Bahagyang nagbukas ng mata si Boss Between. Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi niyo alam kung ano ang itinago ng lupa na ito, bulong niya. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Bumaba ang gabi. Natapos ang operasyon ng walang nasawi. Ang mga forced laborer ay dinala palabas gamit ang mga truck ng militar. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay tahimik lang, tila hindi makapaniwala na totoo ang kalayaan. Nakatayo si Gab sa tabi ng mining pool. Ang itim na tubig ay dahan-dahang umaalon sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Dumating si Ramil na may dalang mapa ng mga note mula sa pangunahing gubuk. Nakuha na namin ang lahat ng ebidensya, sabi niya. Kasama na ang listahan ng mga biktima. Tinitigan ni Gab ang tubig. Isinara lang natin ang isang pinto ng impyerno, Ramil. Ngunit hindi natin alam kung ilan pa ang bukas. Tumango si Ramil. Matagal siyang nakatingin. Minsan, naiisip ko, baka pati ang lupa ay pagod na sa pagtatago ng mga lihim ng tao. Umiti ng tipid si Gab. Kaya ang ating tungkulin ay hindi lang hulihin ang salarin, kundi tiyakin na hindi mamamatay ang liwanag. Kabanata 14 na, ang bunker sa ilalim ng lawa. Dumating ang umaga sa kagubatan ng Luzon ng walang kulay. Ang kulay abo na langit ay nakabitin ng mababa, at ang hamog ay nakatakip pa rin sa lumang minahan na naging lugar ng operasyon kagabi. Sa pagitan ng basang puno, ang tunog ng mabibigat na kagamitan ay mahina, ang technical team ay sinusuri ang lugar, nangangalap ng ebidensya. Nakatayo si Gab sa tabi ng itim na pulang tubig.
Ang kanyang mukha ay tila pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa rin. Hukayin ang gitnang bahagi, sabi niya sa forensic officer. Binanggit ni Boss Between na may isang bagay na itinago sa ilalim. Nakatayo si Ramel sa tabi niya, nakatingin sa pangunahing gubok na ngayon ay walang laman. Hindi ko gusto ang mga salita ng mga patay, bulong niya. Tinitigan siya ni Gab ng maikli. Minsan, ang katotohanan ay nagmumula sa labi ng mga taong wala ng dahilan upang magsinungaling. Nagsimulang magtrabaho ang truck. Ang tunog ng makina ay yumanig sa lupa, na nagdulot ng mas matinding amoy ng metal at asupre. Ang itim na putik sa gitna ng pool ay dahan-dahang hinukay. Ang maruming tubig ay dumaloy patungo sa mga kanal. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Ilang oras ang lumipas nang walang resulta. Ngunit nang magsimulang tumaas ang araw, ang pala ng isang opisyal ay tumama sa isang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. "Sir, may metal na bagay dito," sigaw niya. Lumapit si Gab. Inalis ang putik. Hindi ito bato, kundi isang kinalawang na steel door na nakatanim sa ilalim ng minahan. Ang lapad nito ay halos 2 metro. Hindi makapaniwala si Ramil, Diyos ko. May isa pang silid sa ilalim ng minahan na ito. Yumuko si Gab, sinuri ang steel hinge na mahigpit na nakakandado, tulad ng isang bunker. Dinala ng technical team ang mga kagamitan sa welding at pinutol ang bahagi ng kandado. Matapos ang 2 oras na trabaho, ang steel door ay sa wakas ay bumukas na may nakakakilabot na tunog, tulad ng sigaw ng nakaraan na matagal nang nakalibing. Ang malamig na hangin ay lumabas mula sa loob, na nagdala ng amoy ng basang lupa at lumang amag na nagpakilabot sa balat. Ang hagdan ng bakal ay bumaba patungo sa dilim. Kumuha si Gab ng flashlight at tiningnan ang butas ng matagal. "Ako ang mauuna." Hinawakan ni Ramil ang kanyang braso, "Sasama ako." Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa ilalim. Pareho silang bumaba sa kinalawang na hagdan. Ang bawat hakbang ay nagdulot ng mahabang etyo. Ang dingding na bato ay mahalumigmig. Ang mga patak ng tubig ay tumutulo mula sa kisam. Matapos ang humigit kumulang 20 metro, nakarating sila sa isang malawak na underground room na may sementadong dingding na may mga bitak sa ilang bahagi. Binuksan ni Happy ang portable light. Ang puting liwanag ay tumama sa kalahating bilog na silid kung saan may ilang malalaking metal chest na nakahilera sa dingding. Sa sulok, may isang lumang lamesa na may tambak na sirang papel. Maingat na binuksan ni Gab ang isa sa mga chest at natigilan. Sa loob, hindi ginto, kundi mga buto ng tao na nakabalot pa sa ilang sirang tela. Nanginginig si Ramil sa takot, "Panginoon." Sa katahimikan, siya ay napipi. Matagal niyang tinitigan ang mga buto. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa kanyang isip, muling lumitaw ang mga mukha ng mga biktima na nakita niya sa mga ulat, mga kabataan na may maliwanag na ngiti, mga mata na puno ng pag-asa. Ngayon, ang natitira ay tanging tuyong buto at asul na tali sa pulso. Tila lumubog ang kanyang puso. Sinusubukan pa rin nilang umuwi, bulong niya. Lumuhod si Gab at tinitigan ang asul na tali. "Ito sila," mahina niyang sabi. Ang mga unang biktima. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng patak ng tubig ang bumabasag sa katahimikan. Pumikit sandali si Gab. Sinabi ni Boss Between na hindi niyo alam kung ano ang itinago ng lupa na ito. Tila tama siya. Hindi lang ito minahan ng ginto, kundi isang libingan para sa mga nawala bago matagpuan ang 45 katao. Tiningnan ni Ramil ang dingding at natagpuan ang malabong sulat sa semento. "Hindi kami namatay para sa ginto, kundi para sa pag-asa." Ang sulat ay kupas, tila isinulat ng uling o dugo. Lumunok siya. Ang kanyang boses ay garalgal, nagkaroon sila ng oras upang mag-iwan ng mensahe. Dahan-dahang tumayo si Gab, tinitigan ang silid na mailuha sa kanyang mga mata. Ilan ang inilibing dito bago malaman ng mundo? Walang sumagot. Natagpuan ni Happy ang isang plastic map sa ilalim ng lamesa. Sa loob, may mga lumang file, listahan ng pangalan, photo, at thumbprint, lahat may petsa 2 taon bago ang trahedya sa Lawa ng Diwata. Ito ang listahan ng unang batch ng mga manggagawa, mahina niyang sabi.
Nawawala na sila ng walang bakas mula pa noong 2020. Kinuha ni Gab ang mapa. Nanginginig ang kanyang kamay. Ibig sabihin, ang trahedyang ito ay hindi aksidente. Ito ay isang sistema na nag-ooperate sa loob ng maraming taon. Biglaang narinig ang tunog ng pag-crack mula sa silangang dingding. Ang putik sa sahig ay nanginginig. Lumabas, sigaw ni Ramil. Tumakbo sila pataas ng hagdanan ng mabilis hanggat maaari. Ilang segundo matapos silang makarating sa itaas, gumuho ang loob ng bunker, at nilamon ang dilim at lahat ng nasa ilalim nito. Nagkalat ang alikabok at putik. Umubo si Gab. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa usok. Tiningnan niya ang butas na ngayon ay kalahating natakpan. Tila ang lupa mismo ay gustong itago ang lihim nito. Kabanata 15, ang liwanag na hindi mamamatay. Tahimik na tumayo si Ramil. Ngunit nakita na natin. Dumating ang forensic team upang tulungan na patatagin ang lugar. Ang natitirang mga buto ay inilikas ng isa-isa, binalot ng puting tela. Sa ibabaw, biglaang bumagsak ang malakas na ulan, tila ang langit ay nakikiramay. Sa ilalim ng pansamantalang tolda, nakatayo si Gab, nakatingin sa hilera ng mga body bag. Maaaring wala silang pangalan sa lapida, dahan-dahan niyang sabi. Ngunit simula ngayon, may lugar sila sa puso ng mga naghahanap ng katotohanan. Tahimik na nakikinig si Ramil. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kulay abo na langit. Inakala ko na tapos na ang kasong ito kagabi, sabi niya. Ngunit tila, ito ay simula pa lang. Tumango si Gab. Natagpuan natin ang ebidensya na ang trahedya sa lawa ng Diwata ay tuktok lamang ng iceberg. At sa ilalim nito, may mas malaking network. Nang bumaba ang gabi, ang lokasyon ng minahan ay napapalibutan na ng dilaw na police line. Ang mga floodlight ay tumama sa makapal na hamog na nakabitin ng mababa. Nakaupo si Gab ng mag-isa sa harap ng tolda, hawak ang litrato ng mga biktima. Mga batang mukha, mga ngiti na hindi na nakauwi. Sa kanyang isip, ang boses ni Boss Between ay umalinggaw pa rin, hindi niyo alam kung ano ang itinago ng lupa na ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaan ang hangin ng gabi na umihip sa kanyang mukha. Ngayon, alam ko, bulong niya. Ang itinago ng lupa ay hindi lang bangkay, kundi ang kasalanan ng tao. Dahan-dahang lumapit si Ramil, may dalang isang tasa ng itim na kape. Sir, bukas ng umaga, darating ang media. Ano ang sasabihin natin? Tumingin si Gab ng malayo sa minahan na ngayon ay tahimik. Sabihin nating natagpuan na ng hustisya ang pinto nito. Ngunit sa likod ng pinto na iyon, maraming kadiliman pa ang naghihintay ng liwanag. Nakatayo silang dalawa sa gilid ng butas na ngayon ay natatakpan ng tarpaulin. Mula sa ilalim, narinig ang tunog ng patak ng tubig, rhythmic, tulad ng tibok ng puso ng lupa. Mahinang sabi ni Ramil, minsan, natatakot ako, sir, na may mga bagay na hindi natin dapat matuklasan. Tiningnan siya ni Gab, may pagod na ngiti sa kanyang labi. Marahil, Ramil. Ngunit kung titigil tayo sa paghahanap, sino pa ang magsisindi ng liwanag para sa kanila? Ang langit ng Luzon ay tila madilim at mabigat. Paminsan-minsan, kumikidlat sa di kalayuan. Ngunit sa tuktok ng burol, ang malambot na liwanag mula sa post ng pulisya ay sumisikat pa rin, tulad ng maliit na hininga ng buhay na tumatangging mamatay, tanda na kahit sinubukan ng kadiliman na lamunin ang lahat, may isang liwanag na nagtatagal. Kabanata 16 na ang kaluluwa ni Ridwan. Ang umaga ay sumapit sa ukab na may mabigat na hamog na nakabitin sa lupa. Sa maliit na silid ng briefing, ang tambak na file mula sa bunker ay inayos ng maayos, kupas na photo, thumbprint, at ilang financial notes na nailigtas mula sa putik. Sa sulok ng papel, may inisyal na paulit-ulit, GV. Matagal na tinitigan ni Gab ang sulat. Hindi Between, dahan-dahan niyang sabi. Sa kanyang dibdib, isang bagay ang tumigas. Ang mga letra ay tila isang lumang sugat na muling nagdurugo. Nakatayo si Ramil sa harap niya, umiikot ang tasa ng kape na malamig na. Kung si Between ay tagasunod lang, may isang tao sa itaas niya ang malaya pa, sabi niya. Baka makanahitam, Black Tiger. Sa tahimik na umaga, naunawaan nilang pareho na hindi pa tapos ang paglalakbay na ito.
Nagdala si Happy ng isang puting board na puno ng mga arrow. Sir, sinuma ko ang koneksyon mula sa dokumento ng bunker. Itinuro niya ang mapa ng Luzon at ang karatig bansa, Indonesia, na nakakabit sa dingding. Recruitment via fake accounts, collection of people in Jensen and Davao, delivery through the rat routes into Gigarao. Ang pera ay pumapasok sa intermediary digital wallet at pagkatapos ay nilalabhan sa tindahan ng ginto, repair shop ng mabibigat na kagamitan, at isang logistics warehouse sa gilid ng Cebu. Ang code ng warehouse, Sambar. Sambar. Nangunutan ng noo si Ramil. Warehouse Sambar, saan sa Liloon? Malapit sa isang maliit na ilog, sagot ni Happy. Ang mga sasakyan ay lumalabas tuwing gabi na may double plate. Sa dokumento, may code na GE, Tenagahanay, Human Power, Business, Bato sa Sapa, Riverstone, Z, Mbangko Earth Movement, hindi ginto. Raw gold concentrate. Lumunok siya. Masyadong malamig ang wika. Bumukas ang pinto ng post. Pumasok si Sergeant Maila Di Magiba na may daladalang plastic envelope. Sir Gab, dala ko ito. Inilapag niya ang envelope sa lamesa. Sa loob, isang litrato ng walang laman na warehouse na may bumabalat na pintura sa dingding at mga bakas ng palet sa sahig. Ang mga cold truck ay dumarating tuwing Miyerkules ng gabi, sabi ni Maila. Sabi ng mga tao, ito ay gulay na warehouse, ngunit ang amoy ay parang diesel, at ang bakas ng sapatos ay tulad ng mga taong pinipilit na manahimik. Humugot ng malalim na hininga si Gab. Salamat, Sergeant. Ibinaba ni Maila ang kanyang boses. Kung si Evie talaga ang nasa likod nito, handa ang mga tao ko sa hangganan. Ngayong gabi, hindi namin sila papayagang makatakas. May kislap ng paninindigan sa kanyang mga mata, isang halo ng takot at tapang. Kabanata 17, ang Herman ng Dilim. Nang hapon na iyon, dumating si punong barangay Musa na may dalang isang payat na lalaki, si Laji anak niyang. Ang lumang sugat ay nakikita pa rin sa kanyang braso, ngunit ang kanyang tingin ay malinaw. Nabalitaan ko na natagpuan niyo ang bunker, mahina niyang sabi. Kung gusto ninyong malaman kung saan dinala ang mga taong iyon, matapos dumaan sa warehouse, may isang ruta ng ilog na wala sa bagong mapa. Tinatawag namin itong Dalan-Ibon Bird's Path. Gumuhit siya ng isang linya sa papel na nag-uugnay sa liloan sa isang lumang wooden dock, pantalan na kahoy. Tiningnan ni Ramil ang mapa. Kung ginagamit ang rutang ito, maaari nilang ilipat ang mga tao o ginto ng hindi nakikita. Sagot ni Laji. Sa hulo, upstream, may isang lumang kubo ng isang lalaki, si Herman Ong. Dati siyang wood trader, mangangalakal ng kahoy, ngayon ay nakikita lang tuwing gabi. Ang ilaw ng kanyang bodega ay nakabukas, ngunit walang tunog. Ang pangalang iyon ay nagpaangat kay Sita Marina na tahimik lang sa sulok ng silid. Herman Ong, inilabas niya ang isang lumang notebook. Nakakuha ako ng anonymous email noon, sundin si Il kung gusto mong malaman kung saan napupunta ang pag-asa. Inakala kong iyon ay isang walang kabuluhang banta. Tiningnan niya si Gab. Tila hindi pala. Tiningnan siya ni Gab. Mula ngayon, patuloy ka pa ring magsulat, ngunit itago mo muna hanggang matapos ang operasyon. Mahalaga ang iyong kaligtasan. Tipid na umiti si Sita. Nagsusulat ako para sa mga hindi na makapagsulat. Kabanata 18, Operasyon Jala ng Gabi. Bago maghapon, nagsimula ang joint meeting sa pamamagitan ng video call sa SE headquarters sa Davao. Sa screen, si Colonel Ramil Adiputra ay tila seryoso. Natagpuan namin ang pagkakapareho sa pagitan ng mga pangalan sa bunker at ang mga nawawalang tao sa Jensen. Mayroon ding transfer sa account ni Sudirman Halim, isang intermediary sa Davao. Minarkahan ni Gab ang pangalan. Kaya ang daloy ay, recruitment, intermediary, warehouse, Dalan-Ibon, Kubo ni G. Sa itaas ng lahat, Jindy. Idinagdag ni Ramil, kailangan natin ng sabay-sabay na pagsalakay, simultaneous raid. Kung gumalaw ang isang punto, tiyak na tatakas ang iba. Sumang-ayon, sagot ni Gab. Ngayong gabi, ihanda natin ang lahat. Bumagsak ang mahinang ulan tulad ng alikabok ng tubig. Sa post, nagtatrabaho ang lahat ng tahimik. Inihanda ni Happy ang mga communication code. Minarkahan ni Maila ang mga ruta ng patrol.
Minarkahan ni Laji ang mga madidilim na punto sa ilog. Nagsulat si Sita, mayroong oras kung kailan kailangang mag-antay ang panulat hanggang huminto ang bala sa pagsasalita. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang notebook, nagdarasal sa kanyang puso para sa mga taong hindi na nakauwi. Dumating ang takip silim kasabay ng hamog mula sa mga burol. Tinawag ni Gab si Ramil na nakatayo sa beranda. Handa ka na ba? Tumango si Ramil. Ang kanyang boses ay garalgal. Nang makita ko ang mga buto, naaalala ko ang mga mukha ng mga nanay sa Jensan. Humihingi lang sila ng balita. Ngayong gabi, anuman ang mangyari, magdadala tayo ng balita. Tinapik ni Gab ang kanyang balikat. Iyan ang nagpapanatili sa ating pagiging tao. Ang plano ay binigyan ng codename, Operasyon Jala ng Gabi. Point 1, Warehouse Liloon. Team Gab at Maila. Point 2, Docking ng Dalan Ibon. Team Ramil at Laji. Point 3, Kubo ni Herman Ong. Joint Team Pinpori. Alas negatibo 8:30 ng gabi, ang mga sasakyan ay gumalaw sa dilim. Tanging ang maliliit na ilaw sa dashboard ang nanginginig ng mahina, tulad ng hininga na nagpipigil ng kaba. Ang warehouse Liloon ay tila tahimik. Nakakandado ang pinto, ngunit ang init mula sa loob ay matatag. Nagbigay ng senya si Gab sa dalawang miyembro upang buksan ang kandado ng walang tunog. Sa loob, ang hilera ng maliliit na container ay nakahilera. Ang ilan ay may label na gulay. Itinutok ni Gab ang flashlight sa sahig, may mga bakas ng gulong na bakal at overlapping footprints. Nag-aantay sila ng turn, bulong niya. Sa ilog ng Dalan Ibon, sina Ramil at Laji ay nagtago sa likod ng mga pandan, halaman sa baybayin. Ang itim na tubig ay gumagalaw ng walang tunog. Mula sa di kalayuan, isang liwanag ang papalapit. Bangka na may makina. Ang karga ay nakatakip ng asul na tarpaulin. Iyan na, bulong ni Laji. Dalawang bangka ng pulisya ang tahimik na pumutol sa agos at kinubkob mula sa magkabilang gilid. Walang sigaw, tanging mahabang segundo. Ang tarpaulin ay binuksan. Hindi gulay, kundi mga sako at maliliit na metal suitcase, maleta. Sa loob ng sako, may itim na buhangin na kumikinang ng pino, gold concentrate. Ang pagpapadala sa gabi, hiyaw ni Laji. Alas negatibo 1:00, balita mula sa Point 3, Kubo ni Herman Ong. Ang dilaw na ilaw ay nanginginig ng malabo. Pinamunuan ni Maila ang team mula sa lupa. Si Gab mula sa ilog. Lumabas ang isang lalaking may katamtamang edad. Sino ang hinahanap ninyo? Tanong niya. Ipinakita ni Maila ang warrant, gusto naming magtanong tungkol sa bangka sa gabi. Tipid na tumawa si Herman. Barangay ito, lahat ay may bangka. Pumasok si Gab sa likod na silid. Doon, ang dingding ay puno ng maliliit na mapa na may red star sign at mga inisyal na BS, GE, B Serye 88. Kinuhanan ni Happy ng litrato ang lahat. Sa lamesa, isang lumang telepono ang tumunog. Kinuha ito ni Gab. Isang patag na boses ang narinig, tapos na ang pagpapadala. Si Ace, gustong makita ang bagong tao bukas. Tumigil ang boses nang hindi sumasagot si Gab. Katahimikan. Tanging ang tunog ng ulan sa bubong. Tiningnan ni Gab si Herman, sino si Githe? Nagkibit balikat si Herman. Bantay lang ako ng kubo. Matatalim na nakatingin si Maila sa kanya. Bantay ka ng pinto ng impyerno. Ngumiti ng mapait si Herman. Ang impyerno ay may 2 pinto. Alin ang pipiliin ninyo? Kabanata 11, ang pagtugis sa makan. Muling nanginginig ang telepono. Lumabas ang isang text message, coordinate, oras, at isang pangusap, AV, bababa sa ilog, Sabado ng gabi. Tiningnan ni Gab ang lahat. Walang tunog, ngunit ang silid ay tumitibok sa isang pag-unawa, isang malaking anino ang gagalaw ng gabing iyon. Bumalik sila sa post. Nagsulat si Sita at pagkatapos ay binura at nagsulat muli. Sa likod ng kanyang mga salita, ang mga mukha na walang pangalan mula sa bunker ay tila nakatingin ng tahimik. Nakaupo si Laji sa beranda, nakatingin sa madilim na kagubatan. Mahaba ang gubat na ito, sabi niya.
Ngunit ang tunog ng tubig ay laging naghahanap ng paraan upang umuwi. Nakikinig si Ramil, inaalala ang pangako na binitawan niya. Nakatayo si Gab sa harap ng malaking mapa, inilalagay ang papel na may sulat na Gigi Sabado ng gabi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, humugot ng malalim na hininga. Mayroon tayong 2 araw, sabi niya. 2 araw upang ihanda ang liwanag upang ang pinakamadilim na anino ay wala ng lugar upang magtago. Sa labas, dahan-dahang bumaba ang hamog ng gabi sa pagitan ng mga puno na nagdala ng lamig na nakakagat. Ang maliit na post sa burol ay sumisikat ng malabo, tulad ng maliit na hininga ng lupa na tumatangging mamatay, isang tanda na sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na nagtatagal. Kabanata 20, ang pagkalunod ng anino. Ang Biyernes ng gabi ay dahan-dahang gumapang patungo sa Sabado. Ang hangin sa hangganan ay mahalumigmig at malamig. Ang ulan na bumagsak mula pa noong hapon ay nag-iwan ng hamog ng gabi na gumagapang sa ibabaw ng tubig, na gumapang sa mga puno tulad ng malamig na daliri. Sa di kalayuan, ang tunog ng mga ibon sa gabi ay nagpapalitan ng sigaw, tila nagpapaalala na hindi pa natutulog ang kagubatan. Sa command post ng UKAB, ang relo ay nagpapakita ng 11:45. Ang mga ilaw ay madilim. Tanging ang tunog ng radyo ng komunikasyon ang paminsan-minsang bumubulong ng mahina. Sa harap ng malaking mapa na puno ng mga pulang pin, tahimik na nakatayo si Gab. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa isang maliit na note na may sulat na Gigi Sabado ng gabi. Alam niyang dumating na ang oras. Nakaupo si Ramil sa gilid ng lamesa, sinusuri muli ang mga kagamitan ng team, bulletproof vest, flashlight, handheld radio, at coordinate map. Hindi ka nagkakape ngayong gabi, tanong ni Gab, sinusubukang palambutin ang mabigat na hangin. Mumiti ng tipid si Ramil, kung iinom ako, hindi ko maririnig ang tunog ng ilog. Matagal siyang tinitigan ni Gab. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango, tama. Minsan ang pinakamahalaga ay hindi ang nakikita, kundi ang naririnig. Pumasok si Happy na may dalang ulat ng panahon. Sir, tumigil ang ulan, ngunit makapal ang hamog sa paligid ng hulo ng ilog. Ang thermal camera ay makakabasa lang ng init ng katawan sa ilalim ng 50 metro. Tumango si Gab, gagamitin natin ang ating pandinig ngayong gabi, hindi ang ating mga mata. Tiningnan niya ang labas ng bintana, kung saan ang ilog ay tila isang madilim na ribbon na nagre-reflect sa natitirang liwanag ng buwan. Ang post ng UKAB ay 1-0 minuto ang layo mula sa lumang dock. Ngunit ng gabing iyon, tila malayo, para bang tumatawid sila sa oras. Alas negatibo 12:05. Ang field phone ay tumunog ng maikli, isang senyas mula sa scout team. Mabilis na sumagot si Maila. Post 1, pasok. Ang mahinang boses sa kabilang linya ay sumagot, may paggalaw sa lumang pantalan. 2 bangka na walang ilaw. 8 tao. May isang nakatayo sa baw, unahan ng bangka. Tiningnan ni Ramil si Gab. Iyan na. Gumagalaw si Ave. Nagbigay ng senya si Gab sa lahat, nagsisimula ang operasyon. Sa loob ng 5 minuto, 2 team ang nabuo, isa sa lupa, isa sa ilog. Sa maliit na bangka, nakaupo si Gab sa harap kasama si Happy. Patayin ang makina, bulong niya. Hayaan nating dalhin tayo ng agos. Ang bangka ay dahan-dahang gumagalaw, tila naghahatid sa kanila patungo sa lihim ng gabi. Mula sa malayo, 2 malaking bangka ang nakita sa gitna ng ilog. Sa ibabaw, ang anino ng mga tao ay nakatayo na may maliit na pulang ilaw sa kanilang braso, ang code ng isang trained group. Ang isa sa kanila ay matangkad, nakasuot ng itim na jacket at malapad na sombrero. Itinaas ni Gab ang kanyang night binoculars. Sa ilalim ng berdeng sikat, malinaw na nakita ang tatoo ng ulo ng makansalig. Makanahitam, bulong niya. Tumigil ang bangka ng team sa likod ng mga palumpong ng ilog. Mula sa radyo, bumulong ang boses ni Ramil, kami ay nasa posisyon sa lupa. May wooden bridge sa harap. Baka tumawid sila. Pigilan sila hanggang magbigay ako ng senyas, sagot ni Gab. Dinala ng hangin ang tunog ng sanga na nabali. Pagkatapos, bigla ang narinig ang isang garalgal at malamig na tawa mula sa direksyon ng bangka ni Ehi, tulad ng tunog ng isang taong nakakaalam na pinapanood sila. Narinig mo, bulong ni Happy.
Tumango si Gab, alam niyang narito tayo. Biglaang bumukas ang searchlight mula sa bangka ni Evie, tumago sa hamog at sumakop sa tubig. Ang gabi ay naging nakakasilaw na puti. Mabilis na yumuko si Gab. Ang unang tunog ng putok ay narinig. Tumama ang bala sa tubig. Ang pagtalsik ay parang ulan ng bato. Bumalik mula sa lupa, sigaw ni Gab. Mula sa palumpong sa tabi ng ilog, sina Ramil at ang kanyang mga kasama ay nagpaputok sa hangin, isang warning shot. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw na nagpalipad sa mga ibon mula sa mga sanga. Ang isa sa mga bangka ni Evie ay umikot, sinusubukang labanan ang agos, ngunit ang lakas ng ilog ay nagpatumba rito. Sa kaguluhan, nakita ni Gab si Evie na nakatayo sa baw, nagpapaputok ng walang direksyon. Huwag siyang hayaang makatakas. Nang hindi nag-iisip, tumalon si Laji sa tubig. Ang kanyang katawan ay nawala sa hamog. Ilang segundo ang lumipas, isang malakas na bang ang narinig. Ang bangka ng kalaban ay natumba at pagkatapos ay namatay ng tuluyan matapos barilin ni Ramil ang makina. Tumalon si Evie sa ilog, lumangoy patungo sa kagubatan sa silangan. Tumakas siya sa lupa, sigaw ni Happy. Agad na humabol si Gab at Ramil, tumago sa basang palumpong. Ang putik ay dumikit sa kanilang sapatos. Nilamon ng hamog ang tunog ng mga yapak. Sinubukan ni Ramil na mauna, ngunit ang kanyang puso ay nanikip. Natatakot siyang mawala si Gab sa dilim. Sa pagitan ng malalaking puno, ang tunog ng sanga na nabali ay lumapit. Itinaas ni Gab ang kanyang baril, sinusubukang makinig. Mula sa likod ng hamog, lumabas ang isang matangkad na silhouette. Tigil, pulis, sigaw niya. Ngunit ang anino ay lumingon lamang at tumakbo muli. Nagpaputok si Evie ng isang beses. Tumama ang bala sa puno. Yumuko si Gab at nagpaputok ng warning shot. Nadulas si Evie sa madulas na lupa, ngunit patuloy na sumulong hanggang sa makarating sa gilid ng bakawan, swamp. Ang tubig ay hanggang tuhod. Ang putik ay kumakagat. Tumigil siya at lumingon, tinitigan si Gab na dahan-dahang lumalapit. Ito ba ang tinatawag mong hustisya? Ang boses niya ay garalgal. Inakala mo bang adil ang mundong ito para sa mga taong tulad ko? Nanatiling nakatingin si Gab. Ang hustisya ay hindi pag-aari ng sinuman, ngunit ngayong gabi, mayroong kahit papaano ay nakakuha nito. Mahinang tumawa si Evie. Hindi mo alam kung paano magutom, masaktan dahil sa pangalan ng iyong ama. Nagpatuloy lang ako. Ang tono niya ay hindi galit, kundi mapait, tulad ng isang taong pagod na huminga. Lumabas si Ramil mula sa likod ng palumpong. Ang kanyang baril ay handa. Nagpaputok siya sa hangin, ang huling babala. Nanigas si Evie, nakatingin sa kanila. Ang liwanag ng flashlight ay nagbunyag ng kanyang mukha na basang-basa ng pawis at putik. Nanalo ka ngayong gabi, mahina niyang sabi. Ngunit hindi pa tapos ang gubat na ito sa pagsasalita. Lumapit si Gab, ibinaba ang kanyang baril. Marahil, ngunit 45 kaluluwa ang sa wakas ay makakapayapa. Yumuko si Evie. Ang kanyang baril ay nahulog sa tubig. Ang tunog ng metal na lumulubog ay dahan-dahang nawala sa katahimikan. Tanging ang kanilang hininga at ang tunog ng tubig ang narinig. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Mayla kasama ang iba pang team. Sir, lahat ay ligtas. 2 tao ang nahuli ng buhay. Ang iba ay sumuko. Tumango si Gab. Ipadala ang ulat sa headquarters. Sabihin mong natagpuan na ang anino. Tinitigan ni Ramil ang ilog na bumalik sa katahimikan. Ang hamog ay nagsisimulang lumiwanag na nagpapakita ng crescent moon sa langit. Ang tubig na ito ang nagtago sa kanila, mahina niyang sabi. Ngunit ito rin ang nagdala sa atin dito. Sumagot si Gab, ang tubig ay laging tapat. Ang tao lang ang nagsisinungaling. Umakyat si Laji sa gilid ng bakawan, nanginginig. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang mukha. Inakala ko na hindi na ibabalik ng ilog ang anuman, mahina niyang sabi. Ngunit nagkamali ako ngayong gabi. Bumalik sila sa post bago magbukang liwayway. Doon, handa na ang mga medical team, naghihintay sa sinumang darating mula sa ilog, nanalo o sugatan. Nagsisimulang pumutla ang silangang langit.
Tiningnan ni Gab ang tubig na ngayon ay tahimik, nagsusulat ng note sa kanyang field book, GCA na huli ng buhay. Ang ilog ay muling nagsalita sa pamamagitan ng katahimikan. Sa di kalayuan, ang orasyon, Muslim call to prayer, ng subuh mula sa maliit na barangay ay umalingaw-ngaw. Ang ilog na nanginginig kagabi ay nagre-reflect na ngayon ng liwanag ng umaga, tila nakahinga na ng maluwag. Isinara ni Gab ang kanyang libro, tumayo ng tuwid, at dahan-dahang nagsalita, oras na para salubungin natin ang umaga. Kabanata 21, ang payong ng katotohanan. Ang umaga ay dahan-dahang sumikat sa ibabaw ng buro ng ukab. Ang hamog ng umaga ay nakadikit pa rin sa mga dahon na nag-iiwan ng lamig na hindi pa umaalis. Sa ilalim, ang maliit na post ay nakatayo sa tabi ng kagubatan. Sa maliit na silid ng interogasyon, nakaupo si Evie sa isang metal na upuan, nakaposas ang kanyang mga kamay sa harap ng lamesa. Ang kanyang buhok ay basa pa, ang kanyang mukha ay puno ng maliliit na gasgas, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, tulad ng kagabi. Sinimulan ni Mayla ang file ng walang emosyon. Buong pangalan, Ricardo Carding Lim. 36 taong gulang. Ipinanganak sa Surigao del Sur. Si AC ay nanatiling tahimik. Tanging ang tunog ng kadena ang paminsan-minsang naririnig sa hangin. 45 katao ang natagpuan patay sa lawa ng Diwata, patuloy ni Mayla. Mayroon kaming ebidensya na ikaw ang namumuno sa paglipat ng mga manggagawa mula sa minahan patungo sa lugar ng pagtatapon. Mayroon din kaming video kagabi. Ngumiti ng tipid si AC nang hindi tumitingin sa kanya. Ang video ay nagpapakita lamang ng kung ano ang gustong makita ng mga tao. Nakatayo si Gab sa sulok ng silid, nakakrus ang mga braso. Magsimula ka ng magsalita ng totoo o ubusin ka ng oras. Dahan-dahang tumingala si A. Ako ay matagal nang inubos ng oras. Huli na kayo, Gab. Ang boses na iyon ay nagpakaba sa dibdib ni Gab. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Sa loob ng ilang sandali, ang nakaraan na gusto niyang ilibing ay tila bahagyang bumukas. Matatalim siyang tumingin kay A. Masyado kang maraming alam. Ngumiti ng malabo si A. Alam ko kung sino ang dumating dahil sa katotohanan at kung sino ang dumating dahil sa utos. Si Ramil, na nanonood mula sa likod ng one-way mirror, ay bumulong kay Mayla, sinusubukan niya tayong paikutin. Hayaan mo lang, mahinang sagot ni Mayla. Minsan ang katotohanan ay lumalabas mula sa kahambugan. Hinila ni Gab ang isang upuan at umupo ng direkta sa harap ni Evie. Kung gusto mong magsalita ka ng totoo tungkol sa 45 katao na iyon. Matagal siyang tinitigan ni Evie bago mahinang nagsalita, hindi sila dapat mamatay. Ngunit may gustong mawala silang lahat. Lumingon si Gab, sino? Dahan-dahang sumagot si Evie, ang mga taong tinatawag ninyong protector, ang shadow police. Mga taong tumatanggap ng ginto mula sa akin, ngunit nagkukunwaring banal. Bigla ang lumamig ang silid. Sa labas, sinuri ni Happy ang relo sa dingding. Ang kamay ay tila dahan-dahang gumagalaw, tila ang hangin mismo ang nagpipigil sa hinina. Sabi ni Gab, kailangan ko ng pangalan. Umiling si AZ. Ang boses niya ay garalgal, hindi mahalaga ang pangalan. Lahat ng tao ay may pangalan, ngunit hindi lahat ay may dignidad. Sumandal siya. Ang tingin niya ay blanko. Ako ay isang makanlang na ikinulong. Ngunit ang totoong mga ngaso ay nakaupo sa likod ng lamesa na tulad nito na may unipormeng mas malinis kaysa sa akin. Matagal siyang tinitigan ni Gab at pagkatapos ay tumayo. Inakala mo bang sa mga salitang iyon mawawala ang kasalanan? Kalmadong sumagot si Evie, hindi. Ngunit hindi lang ako ang nagkasala. Kabanata 22, ang nawawalang saksi. Ang bawat salita ni Evie ay naitala sa official transcript, kompleto sa timestamp sa kanang sulok sa itaas. Sa labas, mahinang sabi ni Ramil, kung may mas mataas pa sa kanya, ibig sabihin hindi pa tapos ito. Sumagot si Gab, hindi pa. Ngunit kailangan natin ng ebidensya, hindi anino. Ilang oras ang lumipas, nagdala si Mayla ng bagong ulat. Sir, may isang babae sa barangay ng Surigao na saksi. Sabi niya, kilala niya ang ilan sa mga biktima sa lawa ng Diwata. Tumingala si Gab. Dalhin siya rito.
Nang hapon na iyon, isang dalaga ang dinala sa post. Ang mukha niya ay maputla, ang kanyang buhok ay gusot. Ang pangalan niya ay Aya, 30 taong gulang, dating kusinera sa minahan ni Ehi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng tsaa. Inakala ko na patay na silang lahat, mahina niyang sabi. Umupo si Gab sa harap niya. Ligtas ka rito. Sabihin mo ang alam mo. Yumuko si Aya at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Naghanda ako ng pagkain para sa mga manggagawa sa minahan. Ngunit tuwing gabi, naririnig ko ang mga sigaw mula sa kagubatan. Minsan, may nagdadala ng malaking sako sa likuran. Tinanong ko, sabi nila, metal waste. Ngunit isang gabi, napunit ang sako. Isang kamay ng tao ang lumabas. Katahimikan ang bumalot sa silid. Lumunok si Ramil. Yumuko si Aya, tumakas ako sa ilog. May isang lalaking tumulong sa akin. Ang pangalan niya ay Ridwan. Pagkatapos ng gabing iyon, nawala siya. Lumingon si Gab kay Happy, hanapin ang pangalang iyon sa listahan ng mga biktima. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Happy. Seryoso ang mukha, hindi biktima si Ridwan, sir. Ngunit may tala na siya ay nakulong 2 taon na ang nakakaraan dahil sa smuggling ng chemical materials sa minahan. Pagkatapos noon, nawala. Matagal na nag-isip si Gab. Kung buhay siya, siya ang susi ng saksi. Nagsisimulang lumubog ang araw. Mula sa hagdanan ng post, tinitigan ni Gab ang orange na langit sa ibabaw ng kagubatan. Ang anino ng 45 mukha ay hinahabol pa rin ang kanya tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Lumapit si Ramil. Sir, kung hindi si Giffy ang mastermind, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Dahan-dahang sumagot si Gab, ang taong hindi kailangang hawakan ang lupa, ngunit marumi pa rin sa dumi nito. Nang gabi na iyon, inilipat si Giffy sa main headquarters. Bago sumakay sa kotse, matagal siyang tinitigan ni Gab. Inakala mo bang tapos na ito? Kalmadong sumagot si Gab, hindi pa, ngunit nagsimula ka ng magbayad. Ngumiti ng malamig si Giffy. Ang bayad ko ay hindi pa sapat dahil mayroon pang malaya. Sa post, tahimik na nakaupo si Aya sa sulok ng silid. Bakit tahimik ang lahat, sir? Sumagot si Gab, dahil ang katotohanan ay laging dahan-dahang nagsasalita. Ang taong sumisigaw ng malakas ay kadalasang pinakatakot na makinig dito. Bumaba ang gabi sa ukab. Ang ilog sa labas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngunit ang agos nito ay nagdadala ng isang bagay na hindi pa tapos. Nagsulat si Gab sa kanyang field book, GC nagsalita ng kalahating katotohanan. May nawawalang pangalan, Ridwan, ang nalimutang saksi. Bukas, magsisimula ang bagong paghahanap. Sa labas ng bintana, ang tunog ng mga kuliglig ay pumuno sa hangin at muling isinara ng kagubatan ng Luzon ang lihim nito. Kabanata 23, ang pag-asa sa lumang notebook. Ang bukang liwayway ay sumikat sa ukab na may mabigat na hamog na nakabitin sa basang lupa. Sa maliit na silid ng briefing, ang tambak na file ay nakabukas sa harap ni Gab. Tinitigan niya ang pinakataas na sheet. Ang kanyang noo ay nakakunot. Ang pangalang iyon ay nagpakaba sa kanyang dibdib. Ridwan bin Rahim, 34 taong gulang, nawawala mula pa noong 2022. Huling impormasyon, teknisyan ng minahan sa rehiyon ng Surigao. Tinitigan ni Ramil ang screen ng laptop sa harap niya. Ang huling bakas niya ay natagpuan sa isang maliit na pantalan sa Zamboanga. Isang fishing boat ang umalis hating gabi patungo sa timog. Pagkatapos noon, wala nang tala. Tiningnan ni Gab ang mapa sa lamesa. Ang mga taong tulad ni Ridwan ay marunong magtago. Mas ligtas ang gubat kaysa sa lungsod. Pumasok si Maila na may dalang mahalumigmig na plastic map. Sir, nakahanap kami ng bagong dokumento sa lokasyon ng Minashi, 3 sheet ng chemical material shipment. May inisyal na CD. Ridwan Rahim, bulong ni Happy mula sa sulok ng silid. Itinaas ni Gab ang kanyang ulo. Gaano katagal na naitago ang dokumentong iyon? Halos 6 na buwan, sagot ni Maila. Nakadikit sa likod ng isang walang laman na oil drum, para bang may gustong makita natin ito, ngunit hindi masyadong mabilis. Naging mabigat ang kapaligiran.
Mahinang sabi ni Ramil, kung si Ridwan ang naglagay niyan, ibig sabihin, pinapanood pa rin niya tayo. Humugot ng malalim na hininga si Gab. O nag-aantay siya. Kabanata 24, ang tala sa bundok. Bago maghapon, umalis ang team patungo sa Barangay Bunan, isang maliit na barangay sa mga burol ng Surigao. Ang daan ay matarik at madulas. Ang tunog ng mga insekto ay sumasabay sa kanilang mga hakbang sa ilalim ng mabigat na langit na tila nagpipigil ng ulan. Nakarating sila nang lumubog ang araw. Ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa. Tanging ang liwanag ng oil lamp ang nanginginig sa likod ng mga kortina. Lumabas ang isang matandang lalaki mula sa kubo, may dalang sulo. Sino ang hinahanap ninyo ng gabing ito? Tanong niya. Ipinakita ni Gab ang litrato mula sa file, Ridwan bin Rahim. Nakita na ba siya ng apo? Matagal na tinitigan ng matanda ang lumang litrato bago dahan-dahang sumagot, nakita ko. Nakatira siya sa kubo sa tuktok ng burol, ngunit umalis bago ang tag-ulan. Sabi niya, may kailangan siyang tubusin. Hindi ko alam kung ano. Mula sa di kalayuan, ang burol ay tila nababalutan ng makapal na ulap. Binuksan ni Ramil ang flashlight. Kung may iniwan siyang anuman, kailangan nating hanapin ngayong gabi. Ang daan ay matarik at madulas. Ang tunog ng mga insekto ay sumasabay sa kanilang mga hakbang. Sa tuktok, ang kubo na kahoy ay nakatayo ng marupok. Ang bubong ay may butas. Ang hangin ay nagpapatunog sa pinto tulad ng isang mahabang hininga. Sinuri ni Happy ang lamesa na kahoy, inalis ang makapal na alikabok. Sir, tingnan niyo ito. Hinila niya ang isang sirang libro mula sa butas ng sahig na kahoy. Ang takip ay malabong nakasulat, Project Report 2021. Binuksan ni Gab ang unang pahina. Ang sulat kamay ay magaspang ngunit maayos, inutusan kaming isara ang lumang mining well at ilipat ang mga manggagawa sa bagong lokasyon. Sabi nila, isang secret project mula sa mga tao sa lungsod. Ngunit ng gabing iyon, narinig ko silang nagsasabi, burahin ang lahat ng bakas. Natakot ako. Itinago ko ang notang ito upang malaman ng isang tao ang katotohanan balang araw. Matagal na natigilan si Gab. Sa kanyang puso, naramdaman niya na tila binabasa niya ang kanyang sariling buhay, takot, pagkakasalang nararamdaman, at ang determinasyon na huwag hayaang mamatay ang katotohanan sa ilalim ng lupa. Binasag ni Ramil ang katahimikan, alam niya ang nangyari mula pa noong simula. Binuksan ni Gab ang huling pahina, isang maliit na sketch map na may araw patungo sa lumang Cebu Industrial Park. Sa ilalim, nakasulat, doon nagsimula ang lahat. Tiningnan ni Mayla ang mapa. Ang lugar na iyon ay isinara mula pa noong 2019. Lumang bodega ng metal. Walang sinuman doon. Mahinang sumagot si Gab, ang mga walang laman na lugar ay madalas na nagtatago ng mga lihim. Kinuha ni Happy ang evidence bag, maingat na inilagay ang dokumento. Nakasil na, sir. Dahan-dahang tumango si Gab, siguraduhin na walang isang pahina ang mawawala. Kabanata 25, Pana at Pagsisisi. Kinabukasan, ang silid ng briefing ay muling lumiwanag sa silver light mula sa bintana. Inilatag ni Mayla ang isang malaking mapa. Ang lumang Cebu Industrial Park ay nasa tabi ng matandang ilog. Ang pangunahing ruta ay sarado, ngunit bukas pa rin ang akses sa ilog. Idinagdag ni Happy, ipinapakita ng aerial photo na 2 gusali pa ang nakatayo ng buo. Ang isa ay may underground structure. Tinitigan ni Gab ang mapa. Lahat tayo na sumaksi at gumanap may natutunan din mula rito. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang sumikat na nagre-reflect ng anino sa malayo sa ibabaw ng ilog. Tumayo si Gab, nakatingin sa direksyon ng paglubog ng araw. Inimagine niya si Ridwan na nakatayo sa bangka, nakangiti ng panatag dahil ang kanyang pag-amin at paghingi ng tawad ay umabot na sa mga nararapat. Inimagine niya ang mga pamilya ng mga biktima sa Indonesia na tumanggap ng balita na may kaunting gaan sa kanilang puso. Ang lahat ng ito ay hindi wakas ng kwento, kundi simula ng alaala na hindi malilimutan, patuloy ni Gab. Ang bawat kaluluwa na nawala ay nagdadala ng aral para sa atin. Ang bawat pagkakamali ay nagtuturo na walang shortcut sa kayamanan o tagumpay ng hindi nagbabayad ng moral na presyo.
At ang bawat kapatawaran ay nagpapakita na ang liwanag ay maaaring lumabas sa pinakamadilim na lugar. Tiningnan ni Ramil ang langit sa takip silim. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita, Aurora, ang liwanag na hindi mamamatay, Gab. Ngumiti si Gab. Ramil. Anuman ang dilim ng mundo, palaging mailiwanag na naghihintay na lumitaw. Kailangan nating maging handa na makita ito, matuto mula rito, at hayaan itong gabayan tayo. Habang papalubog ang araw, ang mga ilaw ng lungsod ay nagre-reflect ng liwanag sa ibabaw ng ilog na lumilikha ng isang malambot na kislap ng ginto. Tahimik na nakaupo si Gab, Ramil, at Mayla sa loob ng ilang sandali, tinatamasa ang bihira nilang tahimik na sandali. Lahat ng takot, kalungkutan, at pagsisisi ay nagsama-sama ngayon upang maging isang kumpletong aral. Ipinikit ni Gab ang kanyang mga mata, humugot ng malalim na hininga, at nagsabi sa kanyang puso, ang kwentong ito ay kailangang ikwento, upang wala nang maligaw dahil sa kasakiman o maling paniniwala. Upang ang liwanag ay laging naroroon sa pagitan ng langit at tubig, para sa lahat ng naghahanap nito. Sa labas ng bintana, ang gabi ay dahan-dahang bumababa. Ang ilog ay nagre-reflect ng malambot na liwanag ng lungsod. Ang manipis na hamog ay nakabitin pa rin